Sa panahon ngayon na dominated na ng teknolohiya, social media, at mga online games, may mga lugar sa mundo na patuloy pa ring isinasabuhay ang kanilang mga sinaunang tradisyon, kahit gaano pa ito kadelikado o kakaiba. Isa na rito ang Cheese Rolling Festival. Oo, tama ang narinig mo. Cheese rolling o pagpapagulong ng keso pababa ng matarik na burol, na hahabulin ng mga tao hanggang sa dulo. Tanong mo siguro, bakit nila ginagawa to? Hindi ba sila nasasaktan? At higit sa lahat, may matututunan ba tayo dito? Alamin natin ang buong kwento sa likod ng tradisyong ito, puno ng kasaysayan, at may malalim na aral. Tara, samahan mo ako. Ang Cheese Rolling Festival ay taunang isinasagawa sa Coopers Hill, matatagpuan sa Gloucestershire, England. Tuwing huling Lunes ng buwan ng Mayo, libu-libong tao ang nagtitipon-tipon sa burol. Ang highlight, isang bilog na keso na tinatawag na Double Gloucester Cheese, na may timbang na halos 4 na kilo o 9 pounds, ang ginugulong mula sa tuktok ng burol. Mula roon, ang mga kalahok, kalalakihan, kababaihan, at minsan pati mga bata, ay tatahak pababa sa napakatarik na burol para habulin ito. Ang unang makadating sa ibaba ng burol, panalo. Hindi lang sa cheese, kundi sa karangalan na isa siya sa mga tapang na sumabak sa isang delikadong tradisyon. May mga tumitilapon, gumugulong, nadadapa, nabubundol, pero ang lahat ay nagkakaisa sa iisang layunin, habulin ang keso. Maaring isipin ng ilan na modernong lang ito. Pero alam mo ba, ang cheese rolling ay may mahigit 200 taong kasaysayan. Ayon sa mga tala, nagsimula ito noong 1800s. Ngunit may mga naniniwala na mas matagal pa itong ginagawa, maaaring umabot pa sa panahon ng mga pagan rituals. Noong sinaunang panahon, ang paggulong ng bagay pababa ng burol ay ritual para sa masaganang ani at fertility ng kalikasan. Ang keso ay sumisimbolo ng kasaganahan, at ang pagkahabol dito ay parang pagsamba sa biyayang dulot ng lupa. May iba rin na nagsasabi na ang tradisyon ay may kinalaman sa boundary marking, kung saan ipinapakita ng mga taga-baryo ang sakop nilang lupa sa pamamagitan ng pagtakbo sa mga hangganan nito, at ang paghabol ng keso ay naging simbolo ng ganitong ritual. Sa paglipas ng panahon, nag-evolve ito bilang isang sport, isang katuwaan, at kalaunan, isang international phenomenon. Hindi basta-basta ang burol kung saan ginaganap ang festival. Ang Coopers Hill ay may slope na halos 45 degrees, sobrang tarik. Ang lupa ay madulas kapag basa, mabato, at walang anumang safety barrier. Wala ring harness o padding ang mga kalahok. Literal na kung matambi ka, gugulong ka ng ilang metro pababa. Kaya kahit mukhang laro lang, maraming beses na may mga napilayan, nabalian ng buto, o na-hospital dahil sa cheese rolling. Ang mga doktor at paramedics ay laging nakaabang sa ibaba ng burol tuwing festival. Isa sa pinakabigat na tanong, bakit pa nila ginagawa ito kahit alam nilang delikado? Para sa iba, ito ay tradisyon ng pamilya, isinagawa na ng kanilang mga ninuno at nais nilang ipagpatuloy. Para naman sa iba, isa itong adrenaline rush, isang karanasang di malilimutan. At para sa ilan, ito ay simbolo ng lakas ng loob at kagustuhang tumanggap ng challenge sa buhay. May mga sumasali mula pa sa iba't ibang bansa, mula Japan, USA, Australia, at iba pa. Sa kabila ng language barrier, lahat sila ay nagkakaisa sa paghahabol sa iisang bilog na keso. Dahil sa dami ng aksidente, nagdesisyon ang lokal na pamahalaan noong 2010 na ipagbawal ang opisyal na pagdaraos ng festival. Ngunit hindi ito napigilan ng mga taga-Gloucestershire. Sabi nila, hindi namin kailangan ng permit para ipagdiwang ang aming tradisyon. Kaya tuloy pa rin ito, unofficial, grassroots event, at mas marami pang dumadalo taon-taon. Bagamat may panganib, may sistemang sariling atin ang mga kalahok, may tumutulong, may nagtuturo, may umaalalay. Ika nga, may disiplina ka. Ang ginagamit na keso ay hindi basta-basta. Ito ay tinatawag na Double Gloucester, isang matigas at madulas na keso na gawa mismo sa Gloucestershire. Pinipili ito dahil sa bilugan nitong hugis, bigat, at tibay, hindi ito agad nadudurog kahit gumulong sa batuhan. At ito rin ay simbolo ng lugar, parte ng identidad ng komunidad. Kung tutuusin, ang keso na ito ay para na ring trepeyo. Hindi siya kinakain ng karamihan, inilalagay sa altar, tinatago, o ipinamamana bilang simbolo ng tagumpay. Pero kung iisipin mo ng mas malalim, marami itong aral.
Una, ang tapang ay hindi palaging makikita sa digmaan. Minsan, makikita ito sa simpleng pagtakbo pababa ng burol habang hinahabol ang keso. Ikalawa, ang pagpapahalaga sa tradisyon ay nagpapakita ng respeto sa kasaysayan at kultura. Ikatlo, sa kabila ng panganib, may pagkakaisa, tulungan, tawanan, at damayan. At ikaapat, ang mga simpleng bagay, tulad ng isang bilog na keso, ay kayang magdala ng libu-libong tao sa iisang damdamin, saya. Kaya kung ikaw ay nabubuhay sa mundo ng stress, takot, at problema, baka minsan, ang sagot ay simpleng pagtakbo, o paggulong, pababa. Hindi para habulin ang keso, kundi para habulin ang sarili mong kasiyahan, tapang, at saya. Ako si Saliksik at ito ang kwento ng Cheese Rolling Festival. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng mga kakaibang tradisyon na may matinding aral. Maraming salamat sa panunood.